Ngayon, ipapakilala na namin ang mga editors ng Joyful Fam. Uunahin na natin ang pinaka nag-iisang babae sa mundo Editors team. ng editorial at journalism. Ay, editor ng Joyful Fam. Walang iba kundi si Rean. Siyempre, ipapakilala ko din yung editor namin at lagi personal editor ni JB. Si Rean sa akin kasi si JB naman. Editor and videographer si Christian Ignacio. Ayan. Christian. Siyempre, at hindi to mabubuo tong team na to kung walang nagpapacilitate sa kanila. At siyempre, ang head nila, ang head editor namin and videographer si M. Noblesa. Hello. Si M po ang head editor. Paulit-ulit ka naman. Joyful Napakilala Fam. ko na nga. Okay. So, eto naman yung tanong ko. Ano yung pinakamahirap na shoot na dinanas nyo? Kunwari, ikaw kay JB, ikaw, Rean sa amin, ikaw, nung ikaw pa lang, magkwento kayo kung ano yung pinakamahirap at hindi kayo nadalian sa pag-edit or sa pag-shoot sa amin. Christian. Sa akin syempre, laging ko kasama si Boss JB. Mahirap siyang hanapan ng kasi lagi siyang seryoso eh. Parang lalo na sa office, seryoso siya. Doon lang, kumbaga lagi din ako nakaabang na lang din na halimbawa sa mga katrabaho niya doon sa office, doon lang ako nabase. Pero ang mahirap sa kanya, yung almost everyday kasi nga lagi siya seryoso. Kasi nga, sobrang loaded siya sa trabaho eh. No? Hindi mo alam paano sisingitan siya. Boss, ganito yung content natin. Tapos hindi mo alam kung paano kakausapin. O diba? May pagka-demonyo ka kasi talaga eh. Ikaw, Rean. Sa akin, siguro, wala, ay hindi, meron, pero halos kasi ng time mo, walang hindi nakakatawa. So, parang sa akin yung time na yung time na nasa office, pag napunta tayong office, kung hindi ko alam kung pwede ba to isama, pwede ba to doon na nangangapa ako. Pero halos lahat naman ng goods, parang laging na-approve. Natatawa ka. O yan. Si M, bilang, yung kami dalawa, sa amin dalawa, saan ka nahihirapan? Una, yung schedule yung dalawa. Oo. Parang mahatiin yung katawan ko nun eh. Oo. Ako lang una. Ay, ako lang talaga kasi. Una nun, si Sob. Pag nasa office si Sob, sa'yo ako natambay, di ba? Ayun. Pagka ako naman ang nasa field. Yun, kay Sob naman ako pupunta. Tapos, yun nga, yung parang kay Christian. Nahirapan din ako una nun kasi nangangapa Kasi din nga, ako. salbahe ka nga. Corporate kasi si boss eh. So ako, sa laula ako, hindi ako corporate. Wala ko sinasabi. So yun, patawag dito, ikaw, anong tanong mo? Ako, kanina pa ako ng tanong. Smiling ka lang dyan. Sa Joyful Fam. Ano? Inisip ko ba nga? Diyos ko, apakatalino mo, pero... Si M. Ayusin mo na! Ito kasi gagalaw-galaw. Di ba kayo nahihirapan sa amin? Kasi pagka nagbi-video kayo sa amin, yung napapasabay kayo ng tawa eh. Minsan nga, napapatay nyo na yung camera, katatawa eh. Ikaw, Rean, di ba maraming beses na napapatay mo yung camera kasi tawa kang hagikik ka ng tawa. Hindi kasi si M, one year ka na, no? 1 year na siya sa Joyful Fam. Sabi mo kanina, yung unang pasok mo, parang naghanap ka lang ng something na pwede kang parang out of the box dun sa ginagawa mo. Dun sa 1 year mo sa Joyful Fam. Kasi si M po kasi ay I think pangatlo sa mga editors namin. Dati laging solo lang yan. Kasi kumbaga trip lang naman talaga yung Joyful Fam eh. So nung pumasok si M, since pangatlo na siya, medyo, siguro andun na rin yung pressure. Pero si M yung pinakamahaba. Si M yung pinakamahaba na naging videographer ng Joyful Fam. Ano yung kumbaga, dun sa duration ng 1 taon na yun, ano yung para sa'yo na, parang ano yung pinaka natutunan? Or hindi, siguro hindi natutunan. More on, mga hindi mo malilimutang significant na pangyayari sa buhay mo at sa
mga nangyayari sa Joyful Fam. For example, kung mga pagbabago sa buhay mo, yung iba namang bagay, yung may meaningful na kumbaga kahit puro nakakatawa yung Joyful Fam, pero may meaningful na nangyayari. Ano yung pinaka-meaning ng Joyful Fam sa'yo? Sa loob ng isang taon, ano yung naging saysay nito sa buhay? So, yung simula pagpasok ko sobrang dami kong natutunan talaga. Halos, yung pumasok talaga ako dito. Ayun, ang dami kong natutunan kay boss, kay Lamamu. Sobrang dami, kahit life lesson. Kaya ako tumagal talaga. Madaming kumukuha sa akin, pero dito talaga ako naging loyal kay boss kasi hindi matutumbasan yung binibigay nilang value sa akin. Nasa isip ko nga dati na na kahit wala ng pera andyan na sila Parang pagkasama ka na dito sa fam na to, parang sabay-sabay tayong aangat, gano'n. Tas, napakasaya talaga, no joke, yung trabaho dito. Ako naiiyak din ako gaganyan kape para kang tanga. Parang tanga ka. Sorry. Naiiyak na ako parang tanga Pero kumbaga sa iba, sa labas naman ng Joyful Fam, kumbaga yung meaning naman ng, para anong saysay ng tingin mo ng ginagawa ng Joyful Fam? Di ba nagtapatawa? Kumbaga, nakakapagpasaya tayo nang hindi natin sinasadya. Ano sa'yo yung nagiging saysay ng anong kabuluhan nito sa mga nanonood sa atin? Halimbawa, ikaw manonood din. Diba, parang, hindi naman, pero kumbaga, bilang parte ng Joyful Fam, bilang parte ng Joyful Fam, ano yung nakita mong kabuluhan ng ginagawa ng mga ginagawa natin sa mga nakakapanood? Example ka nga muna. Hindi, kumbaga, ano kabuluhan? para sa'yo ang Anong impact ng ginagawa natin? Anong tingin mong kabuluhan nito sa kanila? Madami talagang nagpapasalamat kila boss na parang nasave nila boss yung depression nila, ganun nababasa ko yun. Ayun, sobrang dami nagsabi nun, nakakawala kayo ng stress. Tas yun, yung mga normal na araw lang nila, Mamu. Chirean, ikaw, what do you think is the significance of Joyful Family sa ibang tao? Malaki. Sobrang laki ng impact ng Joyful Fam. Kasi base na din doon sa na-experience ko nung birthday ni Skyler. Ayun, kahit may yung message ni boss doon, nare-realize ko na, ay, grabe pala talaga yung parang, bago kasi ako pumasok dito, parang, siya may mabigat akong struggle. Kasi graduate ka, anong way ko, anong purpose ko. Kasi yung first plan ko is na vanish ni Lord. So, nung tanong sa akin na significant ng Joyful Fam, nag-impact din siya sa akin Kasi malaki din ang binago niya. Malaki ang binago niya sa akin. Hindi lang sa personality ko. Kahit bago pa lang ako dito. Parang yung healing process. Nice. Natulungan ka namin na mag-heal. Tapos, ganun ko din nakikita yung mga nanonood sa atin. Kasi tulad ng mga comments nila, ganun. Ano, nagiging joke may Lord na. Huwag kang magjo-joke, may Lord na. Huwag mong bagaspangin. Binanis ni Lord. Ikaw. Mag-Lord ka din, tol. Para di ka mabagaspang. Sa akin, yung Joyful Fam, tapos yung nakikita ko sa, parang marami kasing stress na tao di ba? Tapos, syempre, pag napapanood kayo, kahit naman ako, pag napapanood ko kayo, kahit nagbibideo lang ako, kumbaga, napapangiti ako, natatawa ako. Tapos, sa ibang tao, kasi, eto guys, kahit wala sa camera, sila boss, sila Mamu, tumutulong sila. As in, kahit di sila nabibidyohan, tumutulong pa rin sila. Ayun lang, ang pinakamaganda kasi talaga sa Joyful, kasi, yung yung kasiyahan, yung pagtulong, hindi lang sa pagtulong Tapos yung sa sa amin din, ng mga tao nyo, tutulungan nyo din kami. Yung parang yung Joyful Fam, parang kumaga sa mundong nakakapagod, kanta yun, sa mundong nakakarindi na, stress na, parang yung pagka nanood ka ng Joyful Family kasi panandalian na iibsan yung lungkot, napapatawa ka. Kasi sa akin may personal mga nagme-message Mamo, you make my day, you made my day. Sobrang saya ko ngayon kasi stress ako, malungkot ako, umiyak ako sa kwarto, napanood ko lang yung video mo, okay na, kayo ni Sob JB. So yon.
Dahil dyan, meron kami surprise sa inyo ni JB. Ay, buti na mo, napasok. Ball. Hoy! So, meron kaming surprise ni JB sa inyo kasi may bumati sa inyo dito. So, ayan. So, ayan. Pakinggan na lang natin. Ay! Hi. Si ano? Yes. So, nagbigay siya ng, paano ba ito? Si Sander, ang pinakauna po naming videographer. Ulit. At sa bumubot. Hi Joyful Fam, hi Boss JB and Mamo Dex, kamusta na kayo? Miss na miss ko na kayo. At sa bumubuo ng Joyful Fam, hello sa inyo guys. At sa fans ng Joyful Fam, hello din. At kung di nyo pa ako kilala, ako nga pala si Sander, ang unang editor ng Joyful Fam. At kauna-una ang nakasaksi sa kakulitan ni Boss JB at sa bunganga ni Mamo Dex. May konting message lang ako sa bumubuo ng Joyful Fam. Congratulations kay M na naging head editor ng Joyful Fam. Congrats sa'yo at proud ako sa'yo at maraming proud sa'yo kahit di ka namin nakikita sa camera. Proud kami sa'yo kasi isa ka sa bumubuo ng Joyful Fam. At congrats din pala kay Christian na editor naman ni Boss JB. Proud ako sa'yo kasi nagagawa mo at napipigilan mong hindi tumawa kada magbibideo. Siguro isa rin kasi ako sa tumatawa kada magbibideo kay Boss JB. Si Boss JB kasi sobrang seryoso niyan, lalo na sa trabaho. Pero pagka sa trabaho, pagtitripan ka na niyan, pwede mo na siyang makabiruan. Tumatak sa akin yung mga sinasabi ni Boss na, ay mga kalokohan ni Boss na magsasalita siya na hindi mo maintindihan. 1:30 is the meeting bukas. Ay, hindi ko maintindihan. Wala niya, hindi ka na marinig. Alien ka bang mag-chat? Abnormal ka? Ano? Saan ako kumain ng kamag-dedebrane? Kumain ng kamatsili? Kasi isa ako sa nabiktima nun kapag kakain kami. Nakausapin niya ako, akala ko siyempre seryoso. Akala ko abot sa trabaho. Pero ginagaspang ka na pala niyan, hindi mo na maintindihan. Ikaw naman, haka lang ha. Akala mo kasi may kabuluhan yung sinasabi. Sobrang proud ako dyan kay Boss kasi sobrang dami natutulungan yan. Hindi lang pamilya niya gusto niya tulungan, kundi yung buong staff ng Joyful Fam at sa iba niya pang business. Gusto niya matulungan lahat. Parang gusto na nga ata ni Boss maging presidente ng Pilipinas eh. Kung pwede lang, di ba? Congrats nga pala kay Rean naman na editor ni Mamo Dex. Congrats sa'yo. Proud din ako sa'yo na natitiis mo yung bunganga ni Mamo. Kasi sobrang kulit niyan. Sobrang gaspang niya ni Mamo. Pero ganun din, stricto din si Mamo. Tapos seryoso din pagdating sa trabaho. Sana marami pa kayong matulungan na tao. Marami pa kayong ma-inspire na fans nyo. Alam kong marami na kayong napapasaya ngayon. Sobrang dami nyo natutulungan. Hindi nyo alam na yung ginagawa nyo pagpapasaya. Akala nyo ginagawa nyo lang na normal lang pero hindi nyo alam. Lalo ngayon sobrang daming prone sa depression, stress. At isa kayo siguro sa nakakatulong sa kanila. At sa bumubuo ng Joyful Fam, yung mga nasa likod ng camera, pagpatuloy nyo lang, mahalin nyo lang yung trabaho nyo. At kung di dahil sa inyo, syempre hindi rin mabubuo yung Joyful Fam. Thank you sa inyong lahat. I miss you all guys. Haba no? Ayan, 4 minutes, 5 minutes. Sobrang natutuwa siya kasi sabi niya, nakakatuwa kasi may nagpapatuloy na nang nasimulan ko. Tapos, ano nga daw, ang isa sa mga pangamba niya, parang after nung parang mag-decide siya. Kasi si Sander, hindi talaga siya literal na nag-resign or umalis sa Joyful Family. Kinailangan niya lang talagang isakripisyo ang Joyful Family kasi mag-aaral na siya. So, may hirapan siyang pagsabay niya. Mabigat yun eh. Alos umiyak nga yun eh. Yakap sa akin na nagpapaalam. Mabigat sa kalooban niya na parang iwanan niya yung Joyful Fam. So, doon, nag-decide kami na maghanap na hanggang sa iba-iba yung nakuha namin. At hindi naman pumasok sa panlasa namin ni JB. So, eto na. Here comes M. Ano na yun? Parang dagtadadiretso na tayo. So, sa Joyful Family talaga kasi literal, hindi naman natin to sinadya eh. Hindi namin to pinasok, ginawa para magka-content. Kasi wala naman kayo kino-content sa amin eh. Ito na kayo, natural na ganito na kami ni JB eh. Kasi yung iba, alam natin yung mga ibang influencer, talagang gumagawa pa ng content, nagsiscript. Kasi kami talaga ni JB, eto na kami. Wala pa man ding camera, wala pa man ding ganito na kami magkulitan. Kaya nga nung dumating yung Joyful Fam, parang kahit papaano nabuo yung na-institutionalize yung bagay na
binibigay yung normal lang namin ni Mamu, na kuhanan sa camera, nakapagbigay ng, may audience at audience, madami sila. At least kahit papaano, naibibigay mo yung parang vitamin, vitamins yung kasiyahan eh. So, wala, bawat katalikod. Edi, uy. JB, seryoso na. Kinig na ako eh. Intindi Para lang, na ako kumbaga, eh. na ibibigay mo yung saya sa bawat tao. Kumbaga, na normal mo lang ginagawa. Di ba? Kaya mahalaga din yung trabaho nila. Kasi, yung trabaho nila, sila naman yung kumbaga, kung hindi dahil sa kanila, hindi makukuhanan at hindi makakapagtanggal ng stress yung mga ginagawa natin. Yes. 'Di ba? Kasi yun naman yun eh. Hindi naman to for kumbaga kaya lang naman namin actually kaya namin ginawa talaga yung Joyful Fam. Kasi Ay, nagtatambol pa eh. Ano ba? kaya namin ginawa yung Joyful Fam kasi technically para sa tapang tanggal ng stress namin. Ang nangyari, yung pantanggal ng stress namin, nakapagpatanggal ng stress ng ibang Marami. tao. Kaya nakaka-pressure man na kuhanan kami kahit normal lang namin na ginagawa, yung mga natural naming bagay na ginagawa. Patuloy namin ginagawa at hindi namin magagawa at maipapakita sa inyo. Kumbaga, kung wala namang kumukuha sa likod. Kaya, ang pinaka-importante talaga, yung, pag kinuha na nila, na ibibigay mo yung tamang reaction, tamang dasal, Ano tamang... ba? Hindi, tamang gabay sa... Di ko na alam kung saan papunta yung paliwanag mo. Ang ganda-ganda na sa dulo na Hindi, babalik. yung may mga bagay kasi na, nai-stress ang isang tao. Nai-stress yung audience natin. Oh. Anong bagay ang pinaka, kahit papaano, na tatandaan mo, na nagbigay ng kaligayahan sa audience natin? Naintindihan niyo ba? Paikot-ikot kasi. Hindi maintindihan. Ano Tinatanong ko tanong sa mo? Rehan, ano yung nakakapagbigay ng... Kasi diba sa lahat na lang ng bagay, paano mo masasabing, yun na yun? Hindi. Paano mo masasabing yun na yun? Pagka, halimbawa, nagko-comment sila, uy, nakakatanggal ng stress yung parang salamat po, nakapagbigay sa amin ng saya, napatawa po kami, natanggal po yung stress ko sa sobrang pagod ko nung araw na yun. So, anong pwedeng mangyari? JB, ayaw parang siraulo eh. Hindi nga, ano pwedeng mangyari? Sa kanila? Oo. Yun, pag sinabi nila yun. Pag sinabi nila yun, pas maghapon galing sila pagod, tapos napanood nila yung ayun na yun, Sob, sinabi nila. Sinabi na nila na natanggal niya yung stress. Si JB naman. Hindi, paano yun? Ay, ikaw. Kumbaga, para sa'yo, anong pwedeng mangyari ng pag sinabi na tatatanggal yung stress ko, pag napanood ko kayo? So, ano yun? Hindi konkreto yung tanong mo kasi. Linawin mo. Hindi, Ano ang dating sa'yo kapag ka nakakabasa ka ba? Ayun ba yun? Pwede yung ganun. Diyos ko. Ano ang dating sa'yo as ito yung ibig niya sabihin, as an editor ng Joyful Family at videographer. Ano ang dating sa'yo kapag nababasa mo yung, ikaw mismo nag-edit, pinost na yan, tapos sa'yo galing yung video na yan, tapos may comment na, thank you, Sob JB, Mamudek, sa tatanggal ng stress namin. Ano ang nagiging dating sa'yo noon? Sa akin, masaya. Parang ayun nga, parang natutulungan natin sila dun sa, halimbawa, stress sila. Tapos ayun mo. Ito, kinainan mo na yan, binabalik mo pa. Hindi nakakatanggal ng... Hindi, nagiging masaya siya. Kasi parang, kahit wala sa video mismo at siya yung cameraman, napaproud siya sa sarili niya. Ay, nasuka pa eh. Ano ba naman? May fulfillment siya. So, ngayon, ito naman, kayong tatlo, ano yung mensahe nyo dun sa mga kagaya nyo, ng generation nyo, yung sa edad nyo yan, kasabayan ng edad nyo, sa generation nyo nga, ano masasabi nyo sa mga kabataang nangangarap na pumasok sa digital, maging editor din, maging videographer, yung parang nahihilig din kung ano yung hilig nyo tatlo, ano yung mga mensahe nyo doon? Go.
Ano lang, 15 seconds. Ba? Sa akin, sa totoo naman, wala naman madaling trabaho. Pero kung mahal mo yung trabaho mo, bibigyan mo ng puso, tapos kung gusto mo talaga matuto, gusto mong may mas malaman ka pa, lumawak pa yung kaalaman mo dun sa katulad nga na editing, video, gagawin mo lahat. Ayun mo. Makinig, gawin lahat, no? Tapos lagyan ng puso. And amen. Hindi naman tayo. Ryan, Para sa sa mga kabataan na tulad ko na may passion din pagdating sa digital literacy or media, tulad nyo, nangarap din ako once na makapag-aral ng media, pero hindi siya all on pag-aaral lang. At unless na kagustuhan mo, pangarap mo, masusunod mo. Ito ang rated K. Oh, hindi tayo si Corina Sanchez. Si M na. Okay. Para sa mga kabataan dyan, manulat. Hindi. Ayun, sa mga gustong pumasok sa digital media, nasa tamang landas kayo. Wow. Apakasalbaye. So, yung mga engineering, wala. Ay, joke lang. Bet, nasa tamang landas lang kayo. Tama yan. Tama. Lahat naman nasa tamang landas. Basta, mahal mo yung trabaho. Ayun lang. Dapat, pag gusto mo talagang piliin yung media, dapat committed ka. Tapos, mga failures, handa ka, ganun, sa pagod. Ayun. Mas pagodan kasi talaga dito sa prod, ganun. Pero, Nice. kapag, sa pagdating sa mga media, paano mo masabing, ito pa sa'yo. Ikaw, Christian. Pero sa digital. Bakit? Hindi ba para sa digital? Bawal ka, videographer ka, dito tayo sa Joyful Fam. Laging, kumbaga, kulitan, laging may seryoso, may kulitan, may gaspangan, natural. Pero, paano masasabing pag-repair sa digital? Paano mo masasabi? Paano mo masabi na etong ginagawa natin, sabi ni M, diba, sa digital media, ito na yung tamang landas, diba? Ito yung way to go, kumbaga, sa mga kabataan. Kahit na nagkakatawanan tayo, nagkakagaspangan, para sa'yo, pagka sa digital media, ano yung para sa ano yung para dun sa mga taong hindi mo alam? Hindi ko nga alam. Hindi, hindi mo alam kung paano gagawin. JB, ayusin mo naman. Ini-alien talk mo na naman eh. Parang sarap. Ay, ikaw, Tol. Ikaw sa mga. Ako pa pinasa eh. Wala ka ako mag-off. Ano? Ano na? Paano ka ba? Ay, paano sila? Bo. O ano na lang masabi nyo na, baga, ano naman yung kung meron kayong isang nakakatawang kayo yung kumuha, ano yun? Yung, kumbaga, hindi nyo malilimutan, yung kumbaga, ito yung hindi ko makakalimutang shoot ko kay Mama tsaka kay Sob. Ano, kumbaga, hindi naman, wala naman kailangan sobrang memorable, pero tumatak lang sa iyo yun. O, yung Mga yun, instinct, ano yung, Pagka naaalala mo. ano yung top of your mind na naisip O, nyo yung na, biglang, na video na yun? Nung nagtanong sa JB, bigla nyo yung naisip. Ano yun? Ikaw, M? Yung uhulog mo si Mamo sa bangin. Oo, yun, itunutulak mo ako doon sa hamok. Sira ulo ka, alam mo naman. Oo, tumatambling na ako doon, no. Baby, huwag kang gagaspang. Hoy! Hoy! Oh. Pagka naalala mo yon, talagang hagal pa kang at may ka-join niya ako doon. Tsari. Hoy, go. Yan. Ikaw, Rehan, ano yun? Bininyagan niyo si Mai. Si May. Yung bininyagan natin si May, yung daw yung... Kaya ko naman laman tubig yun. Napakagaspang mo eh. Olay ka eh. Ikaw. Sa akin yung yung palagi ginugulat ni boss si Mamo. Ayan. Ay, oo nga, happy birthday to me. Diyos ko.
Hola. So, eto naman, siguro ko, pagkatapos na magtanong namin ni JB, so kukunin na namin yung opportunity na to say thank you sa inyong tatlo, Christian and Ryan. Maraming salamat sa pagtitiis kasi talagang ang attitude namin ni JB, medyo kaya kami nagkakaintindihan dalawa, may pagkakapareho, malaki ang pagkakapareho pero may pagkakaiba din. So, pero nag-jive naman talaga kami. So, gusto namin kunin tong opportunity na to para magpasalamat sa inyo sa pagtitiis, kung paano magsungit si JB. Alam nyo naman, kapag sumabog si JB, kala mo talagang bulkan yan. Pag nagalit lahat kayo, titiklop, even me, di ba? Pagkaseryosohan na. Kasi si JB, ayaw niya ng merong nakakaligtaan ka na pinapaalala niya noon pa. Pag hindi niya nakikita yon, doon, umiinit ang ulo niya. Hello po. Ano yung camera din natin? Sino ba yung nakikita mo? Oo. So yun, thank you din kasi ako din naman, minsan may mga pagkakataon na umiinit ang ulo ko, tapos minsan kapag kulang yung mga deliverables nyo, naririnig nyo na medyo nagpapahapyaw na ako. So yun. So thank you kasi napagtitiisan nyo yung attitude namin ni JB. Pero overall naman, alam nyo naman kung ano yung intention namin sa inyong tatlo. So kagaya ng sinasabi ni JB, si JB yung sob or boss talaga na hindi nagpapabaya sa mga tao niya at hindi nang iiwan. So thank you so much at sana magtagal pa at humaba pa ang mga pagsasama natin. Madagdagan pa kayo, for sure lalaki pa yan, pero since kayong tatlo ang mga naka-frontline na dyan sa Joyful Fam, so huwag nyo nang pabayaan kung saan kayo nakapwesto. Ikaw, anong sasabihin mo sa kanila? Yun lang. Mag-ending na tayo Yun lang din. Mag-iingat kayo lagi kung nasan man kayo para kumbaga wag niyo kalilimutan na may mga tao dito sa Pilipinas na nagmamahal sa inyo. Hindi naman sila mag-iibang bansa. Ano ba? Mensahe mo lang sa kanila eh. Tatrabaho sa atin eh. Para sira ulo to eh. Basta, kumbaga sa akin, ang main objective naman natin sa Joyful Fam is makapagbigay ng saya sa natural na pamamaraan. Kumbaga, so blessed na tayo na ginawa tayong instrumento na hindi natin kailangan gumawa ng anong bagay para makapagbigay ng saya. Yung natural natin na ginagawa, nakakapagpasaya tayo. Di, paala kayo. Ayun. Ang dulo, di bahala kayo. Ano ba yun? So yun, maraming salamat sa inyo at pagpatuloy lang natin na makakuha pa ng mga masasayang eksena para makapagpasaya pa tayo ng marami. Yung mga taong nalulungkot, nasi-stress. Ang purpose natin dito, yung mga taong nababalot ng lungkot yung puso, pasayahin natin. Tayo yung maging therapy nila. No, okay. Thank you so much and good job sa inyong tatlo at mahaba pa ang pagsasamahan natin. That's it! Joyful Maraming salamat po sa panonood ngayon sa Joyful Podcast na mapapanood nyo every Monday. Ito po ay ginawa namin handog sa Pilipinas. Hindi ganon. Sa mundo. Tumigil ka na, hindi nga kakante. So yun, every Monday meron na pong Joyful Podcast. Abangan nyo kung sino kaya ang susunod naming kukulitin at magiging bisita dito sa Joyful Podcast. Maraming salamat po. Maraming salamat.